Sa tabing dagat, isang mangingisda ang namumuhay ng tahimik kasama ang kanyang asawa. Isang araw habang siya ay nangingisda, may nahuli siyang kakaibang isda na nagsalita, "Pakawalan mo ako at tutuparin ko ang iyong hiling." Naawa ang mangingisda sa isda, kaya pinakawalan niya ito. At umuwi ng walang dalang huli. Pag-uwi niya, ikinuwento niya sa kanyang asawa ang tungkol sa mahiwagang isda. Agad siyang pinakiusapan ng kanyang asawa na bumalik at humiling ng mas maginhawang buhay. "Hilingin mo na magkaroon tayo ng mas magandang bahay," sabi ng kanyang asawa. Nang bumalik ang mangingisda sa dagat, tinawag niya ang mahiwagang isda at humiling ng isang bahay. Agad na nagbago ang kanilang maliit na kubo at naging maganda at malaki ito. Ngunit hindi pa rin nasiyahan ang kanyang asawa. "Hilingin mo na ako'y maging isang reyna," sabi ng asawa. Muli siyang bumalik sa dagat at humiling para sa kanyang asawa. Sa isang iglap, naging reyna ang kanyang asawa at naninirahan sa isang palasyo. Hindi pa rin sapat ang pagiging reyna para sa asawa. "Hilingin mo na ako'y maging isang emperatriz, ang pinakamakapangyarihan sa lahat," sabi ng asawa. Nagdadalawang isip ang mangingisda ngunit bumalik siya sa dagat. Sa bawat hiling, palala ng palala ang lagay ng dagat. Sa huling hiling ng kanyang asawa, muling nagbago ang dagat at bumalik ang kanilang buhay sa dati. Nabalik ang kanilang maliit na kubo at wala na ang mga marangyang bagay. Ang kwento ng mangingisda at ang kanyang asawa ay nagpapakita sa atin ng isang mahalagang aral. Ang kasakiman ay walang patutunguhan. Sa una, sapat na ang simple at tahimik na pamumuhay, ngunit dahil sa walang katapusang paghahangad ng higit pa, nauwi sila sa pagkawala ng lahat ng kanilang natamo. Itinuturo ng kwento na dapat tayong makontento sa kung anong meron tayo dahil ang labis na pagnanasa ay maaaring magdala ng kapahamakan. Ang tunay na kaligayahan ay hindi nakasalalay sa kayamanan o kapangyarihan, kundi sa pagpapahalaga sa mga simpleng bagay sa buhay. Dito nagwawakas ang ating istorya. Salamat sa pakikinig mga bata. Kung nagustuhan ninyo ang aming kwento, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-share ang aming channel, The 3 Smart Fowls. Para sa mas maraming kwento at saya, sundan lang kami para lagi kayong updated. Paalam at hanggang sa susunod na kwento.